Amen. Maraming salamat po sa mga pambungad na tugtugin na yan, sa awitin na yan. Kanina po yung violin solo na pakinggan po natin, Then Sings My Soul. At yung ating Sanctuary Choir, Empower Me. Nawa, ayan po yung ating hangad ngayon sa Panginoon at talagang siya po, dahil po sa pag-ibig niya para ma-empower po tayo, mabigay po natin yung best sa Kanya. Amen? Nagdaan po yung isang linggo, marami po tayong paghihirap, pagsubok, no, na pagdaanan, even pagpapala. Pero ano pa man yan, nagpapasalamat tayo, yung biyaya pa rin po yung biyaya pa rin ng Panginoon yung nahayag sa buhay natin. At nandito po tayo ngayon para magbalik ng pasasalamat, papuri sa Panginoon. Amen? At I'm sure ganun po yung puso ng bawat isa, mabigay po yung best sa ating pagsamba. Amen? At abatiin po natin yung mga kasamaan po natin online. Binabati po namin kayo ng magandang araw. Samahan niyo po kami sa aming paglilingkod. At ganoon din sa lahat po ng ating mga bisita, bawat miyembro po ng ating iglesia, binabati po namin kayo ng maligaya, masaya, mapagpalang araw ng pagsamba. Amen. At tumayo po tayong lahat. Alam ko pong handa na po tayo. Sabay-sabay po natin sambitin ang ating panawagan sa pagsamba at ang ating pong pahayag ng puso sa pagsamba. Para po sa panawagan sa pagsamba, Roma 12:1, ready, begin. Kaya nga mga kapatid, ipinamamanig ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. At para naman po sa pahayag ng puso sa pagsamba, sabay-sabay po tayo, ready, begin. Sasambahin ko ang Diyos sa espiritu at katotohanan. Sasambahin ko ang Diyos ng may malinis na puso at kalooban. Sasambahin ko ang Diyos sa pagpupuri at awitan. Sasambahin ko ang Diyos ng may mataas na paggalang. Sasambahin ko ang Diyos sa pagbibigay sa aking pararangalan. Sasambahin ko ang Diyos at salita niya ay pakikinggan. Pwede po natin, search me, O God. Search me, O God, and know my heart today. Try me, O Savior, know my thoughts, I pray. See if there be some wicked way in me. Cleanse me from every sin and set me free. Cleanse me from every sin and set me free. For our scripture reading, we'll be reading from the book of 2 Corinthians chapter 8, verses 1 to 12. Moreover, brethren, we do you to wit of the grace of God bestowed on the churches of Macedonia, how that in a great trial of affliction, the abundance of their joy and their deep poverty abounded unto the riches of their liberality. For to their power I bear record, yea, and beyond their power, they were willing of themselves, praying us with much entreaty, that we would receive the gift and take upon us the fellowship of the ministering to the saints. And this they did, not as we hope, but first gave their own selves to the Lord, and unto us by the will of God. And so much that we desired Titus, that as he had begun,
so He would also finish in you the same grace also. Therefore, as ye abound in everything, in faith and utterance and knowledge, and in all diligence, and in your love to us, see that ye abound in this grace also. I speak not by commandment, but by occasion of the forwardness of others, and to prove the sincerity of your love. For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sakes he became poor, that ye through his poverty might be rich. And herein I give my advice, for this is expedient for you, who have begun before, not only to do, but also to be forward a year ago. Now therefore, perform the doing of it, that as there was a readiness to will, so there may be a performance also out of that which ye have. For if there be first a willing mind, it is accepted according to that a man hath, and not according to that he hath not. Pagpalain po at basbasa ng pagbasa po ng kanyang salita. Tayo po ay lahat ay manalangin. Dakilang Ama, maraming salamat po sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sa napakagandang panahon na pinagkaloob niyo po sa amin. Salamat, Panginoon, sa malayang binigyan niyo po kami ng chance na malaya kaming makakapagsamba sa iyo, Panginoon, sa Espiritu at katotohanan. Salamat, Panginoon, sa pag-iingat, sa paggabay niyo po sa amin, papunta po sa aming church, para po kayo ay mapapurihan, Panginoon. Humihingi po kami ng kapatawaran sa aming mga pagkakamali, sa aming mga pagkakasala, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, na bago po kami humarap sa inyong presensya, linisin niyo po kami, Panginoon, nang sa ganon ay maging karapat-dapat kami, Panginoon, na makarinig ng inyong salita, Panginoon, at ng inyong pagpapala. Panginoon, patuloy po namin sa inyo itinataas ang aming mahal na bishop. Kung nasaan man po niyo siya gagamitin, patuloy niyo po siyang gamitin, patuloy niya ingatan, gabayan, Panginoon, sa bawat pagbiyahe. Ingatan niyo rin po ang kanyang pamilya, Panginoon. Rin din po ang aming Pastor Norman, patuloy niyo po siyang gamitin sa ministeryong pinagkatiwala niyo po sa kanya. Ilayo sa anumang sakit, sa anumang kapahamakan, Panginoon. Lord, dalangin din po namin sa aming pakikinig ng inyong salita. Alam po namin, nakakausapin niyo po kami at hindi niyo po hahayaan na lalabas po kami sa lugar na ito na hindi niyo po kami kinausap. Gamitin niyo po ang inyong lingkod, ang inyong mga ngaral na tatayo po sa harap ng pulpito. Gamitin niyo po siya bilang daluyan po ng pagpapala. Salamat din po, Ama, sa mga bisita na pinagkaloob niyo po sa amin. Alam po namin sa church na ito ay napaka-importante po ang aming mga bisita, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, ang mangusap sa kanila at ang aming desire, Panginoon, ay makatagpo ka po nila, Panginoon, at makakilala po sila sa iyo, Panginoon. Pagpalain niyo po ang bawat tatayo, pagpalain niyo po ang bawat awitin, mga special numbers, Panginoon. Hayaan niyo po na maging mabango po ito sa inyo, Panginoon. And salamat din po sa mga kasamahan po namin sa online, sa mga malalayong lugar, sa mga bahay-bahay, Panginoon. Dalangin po namin na makarating po sa kanila ng maayos ang mensaheng ipaparating niyo, Panginoon. And dalangin po namin na kasama po talaga namin sila sa pagsiserve po sa inyo, Panginoon. And hayaan niyo po, Panginoon, lahat ng ito ay maging maayos po ang aming online streaming, yung aming lahat ng gagawin, Panginoon, ay maging maayos po para po sa iyo, Panginoon. Pinagkakatiwala po namin ito sa inyo at ikaw na po ang bahala humawak sa aming gagawin. Salamat po ng marami. Sa iyo pong papurit po sa salamat sa pangalan po ni Jesus. Amen at amen. Amen. Salamat, Preacher Al. This time, please remain standing. Tayo pong lahat ay magbabalik po ng papurit pa sa salamat sa Panginoon Diyos. Amen? Samahan niyo po kami. Let's sing Dwelling in Beulah Land. All together now. Far away the noise of strife upon the ear is falling, and I know the sins of man beset on every hand. Doubt and fear and things of earth in vain.
manna from a bountiful supply, for I am dwelling in Beulah land. Viewing in the works of God, I sing in contemplation. Hearing now His blessed voice, I see the way He bled. Dwelling in the Spirit, I learn of full salvation. Gladly I tarry in you. For the last time, on the chorus now. I'm living on the mountain, underneath the cloudless sky. I'm drinking at the fountain that never shall run dry. Oh yes, I'm feasting on the manna from a bountiful supply, for I am dwelling in Beulah land. Amen. Isa pa pong awit sa ating pong Panginoon Diyos. Let's sing, there shall be showers of blessing. All together now. There shall be showers of blessing. This is a promise of love. Come on. There shall be seasons refreshing, sent from the Savior above. Showers of blessing we need. Mercy drops down us are falling, but for the showers we plead. Come on. There shall be showers of blessing, precious reviving again, over the hills and the valleys, sun of abundance of rain. Showers of blessing we need. Mercy just on us are falling, but for the showers we plead. Come on. There shall be showers of blessing, send them upon us, O Lord. Grant to us now our refreshing, come now and honor thy word. Showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. Amen. And the people of God says, maaari na po tayong umupo. Amen. Salamat po, Pastor Rodel, sa masiglang pag-aawitan na yan. At ngayon po, nagagalak tayo dahil meron po tayo mga kapatiran na nagdiriwang at magdiriwang po ng kanilang kaarawan. Amen. At makikita po natin yan sa screen. At ayan po, exactly today po, no? Exactly today, birthday po ni Sister Gladys. Ayan. Yung mga magpa-flash po dito sa screen, punta na lang po sila dito sa harap. Ayan po, special po, birthday po ng ating Bishop. Bukas naman po, no? At alam po natin na pag mga ganyan talagang... Ay, eto pa po, special din po, ang birthday po ng ating Pastor Norman sa March 11, Wednesday, tama? Uy! Parehas pala, nagkataon po, sabay po sila ni Pastor Nolan, no? March 11 din po si Pastor Nolan. Ayan, Sister Quincy, March 12 naman po, Sister Quincy. Ayan, wala na po. Baka meron po tayong nakaligtaan na magdiriwang po sila hanggang Sabado po, mula ngayon hanggang Sabado, baka meron po na nakaligtaan tayo. Even po yung ating mga bisita. Ayan, punta po lahat po ng ating nakita sa screen. Punta lamang po sila sa harapan para maawitan po natin ng masigla, masayang blessed birthday. Sige po. Ayan, hintayin po natin. Ayan, ang pogi po ng ating Pastor Norman, no? Ayan. Uy, pogi din po si Pastor Nolan, no? Ayan, awitan po natin. Blessed birthday, everybody! Blessed birthday to you. Blessed birthday to you. Blessed birthday, God loves you. Blessed birthday to you. Blessed birthday to you. Blessed birthday to you. Blessed birthday, we love
po, nagpapasalamat po ako sa Diyos na another year po na madadagdag po sa akin to serve Him more po. And thank you po sa pagbati and sa mga babati din po. Thank you po. Good morning po. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil sa panibagong taon, sa panibagong biyaya po niya sa akin at binigyan niya po ako ng another year po. Nagpapasalamat din po ako sa church, kay Bishop, kay PNG, kay Pinols, at sa lahat po ng pastors and preachers po dahil sa aking spiritual growth. Spiritually, talagang kayo po yung gabay po para sa aking spiritual na paglago. Nagpapasalamat din po ako kung may spiritually, may financially, kaya Mamita. Financially, Mamita po, maraming salamat dahil kahit ganito na kalaki, kahit ganito po kalaki, at kaedad po ay talagang todo support pa rin po siya sa amin. At spiritually, financially, emotionally, sa aking pamilya, they never fail magkalat, kaya talagang naa-uplift yung emosyon talaga. Hindi, kidding aside po, talagang sila yung support system talaga. Sila yung talagang sumusuporta sa kung anong gusto ko. At lalo na, eto, physically, ako lang to. Yung support po ni Daddy Jonel, ang aking pinaka-macho at pinaka-guwapong asawa dahil iisa, wala namang iba. Kaya siya lang. Ayan po. At saka syempre sa aking mga anak, si Jasmine at si Jay Clyde na mababait kasi may kailangan. De joke lang. Hindi po. Talagang nag-grow din sila. Kaya lagi ko pong panalangin na talagang gabayan sila ng Panginoon dahil makikita niyo po sa kanila yung maturity, yung day by day talagang minsan lang talaga makukulit. Ayun po. Tsaka sa church, ano po pala, gusto po naming i-announce na wag po kayong kabahan, yun lang. Paano wala po kabahan? Dahil imbes na... Yan, ma-suspense. Charit lang. Wag po kayong kabahan dahil kakanta na lang po ako. Joke lang po. Yun lang po. Thank you po, church, sa mga bumate. At may pasalubong po, salubong na birthday bati ni Pinols. Tsaka ni Ate Chet. Ate Chet, alam mo yan, love you. Yan lang po. To God be the glory po sa inyo pong lahat. Kaya po, salamat po, church, for the greetings, advance greeting sa akin, sa aking kapatid. At nagpapasalamat po ako sa ating Panginoon for another year na ibibigay niya po sa amin. Makapag-celebrate po kami. And of course, ating Tatay Bishop na laging nag-guide po sa amin, sa aming spiritual growth, sa aming mga ministries, lagi nakasupport po siya. And of course, lahat po ng mga friends po namin dito, mga ninong, ninang, lahat po kayo. Thank you po. Blessing sa mga partners ko po, ministry partners. Blessing po, of course, sa aking mahal na kapatid. And since mula pa sa tiyan ni Mami Sara, magkasama na kami, nagsisipaan kami. Nagsisipaan pa lang po, nagsisipaan. Ngayon, di na kami nagsisipaan. Kasi ang layo na ng kondo di na kami makapagsipaan. Of course, sa aming Mami Sa, tsaka Daddy Boyet, kay Doc Shane din. Yan, thank you po sa kanila, sa kanilang support sa aming magkapatid. And of course, sa aking napakagandang asawa. Siyempre, baka di ako makauwi mamaya Yan, salamat sa pag-aalaga, sa pagmamahal niya sa akin. Lagi niya ako tinatanong kung mahal ko ba daw siya. Ang sagot ko, oo naman. Mahal na mahal kita. So, salamat po sa lahat ng mga nag-greet po sa amin. Thank you po. And thank you po, church. Actually, hindi ko na sa sobrang busy po, hindi ko na naisip na malapit na po pala yung birthday namin. Siguro kasi yung birthday ko talaga sa April 28 pa siguro talaga.
Andun siguro talaga yung kasayahan ko. Anyway, ayun po, salamat po sa Panginoon sa panibagong taon na ibibigay niya po sa amin. Indeed, ang buhay po namin ay larawan lamang ng biyaya po ng Panginoon. Grace lang po talaga ng Panginoon. Ang dami pong mga struggles, ang dami pong mga pagdadaanan, pero ang dami rin pong blessings. At talagang, yun po, larawan lang po talaga ng biyaya ang buhay ko po, galing po sa Panginoon. At nagpapasalamat po ako, unang-una sa akin po mga magulang, dahil kung wala po sila, wala po kami dito sa mundo na ito. At kung hindi rin po dahil sa kanila, hindi po kami magkakaganito. Kumbaga, tinrain nila kami ng maayos mula po sa amin pong pagkabata. Kaya, ayun po, nagpapasalamat po ako sa Panginoon na binigyan niya po kami ng mga magulang na katulad po nila. And of course, sa amin pong spiritual parents din po, si Bishop, si Ma'am Maris, na grabe po yung pag-alalay, grabe po yung pagtulong, grabe po yung paggabay po sa amin. Yung word na grabe ay hindi enough para i-describe kung ano yung contribution nila sa amin pong mga buhay. Sa ating naman buhay po sa lahat po sa atin dito. Kaya sobrang umaapaw po ang pasasalamat ko na nabuhay po ako na nasa pangangalaga po ako ni Bishop. Kaya praise the Lord for that. At salamat po sa lahat po ng mga members. Hindi ko nga alam kung paano ko kakain mamaya dahil ngayon nga lang po 3 na po yung nagbigay ng pagkain sa akin. So parang buffet po ako mamaya. O, kung gusto ni Pastor Jay, share tayo mamaya. So, maraming salamat po sa pangangalaga po ng mga members. Yung pagsuko po ng buhay sa Panginoon, napakahirap po, no? Hindi po siya madaling task. Pero dumadali po siya at gumagaan po siya kasi yung mga members po nakaagapay. At maraming salamat po, Living Water Baptist Church, for being the best partner in this ministry. Una ng ating pong mahal na Bishop, and pangalawa po, ng inyo pong lingkod, Pastor Norman. Kaya papuli po sa Panginoon, maraming salamat po sa bumabate, babate, at importante, magregalo. Salamat po. Amen. Muli po, blessed birthday to you. Amen. Patuloy po natin ipanalangin. Medyo busy po si Pastor Norman ngayon sa kanyang preparation. Kung araw-araw po ngayon may nagtatanong kay Pinols na mahal mo ba ako, sa susunod kay PNG naman po yan. Ayan. So, ayan, birthday din po ng ating mahal na Bishop bukas. Batiin po natin, personal. Alam po natin, hindi man po niya mabasa yan ng tuloy-tuloy, pero alam ko po kung maparamdam natin sa kanya kung gaano po siya kahalaga sa ating mga buhay. Amen. At ngayon po nagagalak tayo, meron po tayong bisita. Baka meron pa po tayong na-miss na hindi po natin nabigyan ng ating visitor slip. Pwede po natin ihabol dito. Ayaw po natin ma-miss yung bawat bisita natin dito sa ating iglesia. At alam po namin na napaka-importante kayo sa aming iglesia. At kapiling po natin ngayong umaga si Ma'am Ferna Ariola. Tama po ba? Ferna Ariola. Yan, bisita po siya ni Sister Kira. Welcome po kayo sa Living Water Baptist Church. At sa lahat po ng ating madalas na po nakakasama, regular visitor, you are always welcome po sa ating iglesia. Tumayo po tayong lahat. Awitin po natin, Ligaya ng Buhay. Ligaya ng buhay, kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay, kung siya'y manunubos mo. Babaguhin ang iyong buhay, kung siya ay makamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng tayo po'y magkamayan. What a happy life it will be if you know my Savior Jesus. What a happy life it will be if He is your Savior too. He will change your life completely if you'll just accept Him too. Just receive Him, friends, today, and you'll have a happy life with Christ. Ligaya ng buhay, kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay, kung siya'y manunubos mo. Babaguhin ang iyong buhay, kung siya ay makamtan. Ang
maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Bago po tayo magbigay ng ating mga tithes and offering, tayo po ay manalangin po at ngayon po ay magbabasa po muna ako ng salita ng Diyos sa sinasabi po ng 2 Corinthians chapter 9 verses 6 to 7. But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. Tayo po yung manalangin. Panginoong Diyos, salamat po sa araw na ito na bigyan niyo po sa amin upang kami po ay makapagsamba po sa inyo ng malaya, Lord. At ngayon po, sa privilege na kami po ay makapagbalik po ng aming mga tithes and offerings, gamitin niyo po ito sa ikalalago ng inyong ministeryo nang sa gayon mas marami pa pong madagdag na kaluluwa sa aming pong simbahan, Lord. Kayo po ang gumabay po sa bawat aspeto ng aming gawain at kayo po ang mag-glorify, Lord. Thank you for your grace, your mercy, and your love. All this we ask in Jesus' name, amen. As we give po, let us sing Anything That Costs Me Nothing. I cannot come before a righteous holy Lord and offer to Him worldly things I do not need and hope He's pleased. For He wants me to give a heart that's truly His, an offering of highest price, a servant who the Lord can use. And I will not offer anything that costs me nothing. I'll place before Him nothing less than my very best. And if I call it to sacrifice, it will be worthy of my Christ. I will not offer anything that costs me nothing. Anything that costs me nothing. Amen. Salamat po, Doc Berno. And this time, anyayahan ko muli ang bawat isang tumayo para po sa ating huling awitin. Awitin po natin, When We See Christ. Amen. Isang magandang tagpo sa ating bubuhay. Samahan niyo po kami. Oftentimes the day seems long, our trials hard to bear. We're tempted to complain, to murmur and despair. But Christ will soon appear to catch His bride away. All things forever over in God's eternal day. It will be worth it all when we see Jesus. Life tries to seem so small when we see Christ. One glimpse of His dear face, oh sorrow will erase. So bravely run the race till we see. Come on, ladies, ladies. Sometime Amen. You can do better than that. it doesn't dream at all. Gentlemen. But there is one in heaven
It will be worth it all when we see Jesus. Life's trials seem so small when we see Christ. One glimpse of His face, all sorrow will erase. So bravely run the race till we see Christ. All together, lahat po tayo. Life's day will soon be o'er. All storms forever past. We'll cross the great divide to glory safe at last. We'll share the joys of heaven. Our hug, our home, the crown. The tempter will be banished. We'll lay a burden down. It will be worth it all when we see Jesus. Life's trials will seem so small when we see Christ. One glimpse of Easter face, all sorrow will away. So bravely run the race till we see Christ. Amen. Salamat po. And this time, tayo po'y makapakinig ng tayong bilang.
Amen. Maraming salamat po, Sister Gladys. At happy birthday din po. Pagpapala po ang ating napakinggan. At sapat po lahat po ng ating napakinggan, ng ating inawit para mahanda po tayo sa pinakamahalagang parte ng ating gawain. Ayan po, yung pangangaral at pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya ibigay po natin ang ating 100% attention, undivided attention sa salita ng Diyos sa taong gagamitin niya ngayong umaga, ang ating pastor, Pastor Norman Marie Gatdula. Good morning po sa ating lahat. Masaya po ba tayo ngayong umaga po na ito? Amen. Of course, ang ating po mahal na bishop ay nagmi-minister po ngayon sa Gawing Nueva Vizcaya. Kasama po niya ang kanyang pamilya po, sila Ma'am Maris, nandun po. So, patuloy po natin panalangin po ang ating pong mahal na bishop at medyo masama po yung pakiramdam ng ating pong mahal na bishop. Kaya naman, kailangan talaga lagi ng prayer warriors. Amen. Pinagpipray niyo po ba si bishop? Opo, lalo na bukas birthday po ng ating pong mahal na bishop. Huwag niyo po kakalimutang batiin ang ating pong senior pastor. Pero tandaan niyo po, sa March 15 po yung magiging celebration po natin. Kasi tumapat po ng Monday. Bukas po, nasa Monterrey kami, magse-celebrate po ng birthday si Bishop kasama po ang mga kapastoran ng MIBFC. Pero tayo po sa Living Water, magse-celebrate po tayo ng birthday at saka ng wedding anniversary po nila this coming March 15. Amen? At excited na po ba tayo dyan? Sana excited na po tayo kasi talagang pinaghandaan natin po yan at pati sa hapon po, no, magkakaroon po tayo ng program po dyan. Okay, so tayo na po tayong lahat. Let's all stand. At by the way, congratulations po sa lahat po ng mga nag-asikaso po, nagtaguyod po ng Teachers Conference kahapon. Matagumpay po. Nasa around 90 po yung kasama po natin, yung mga participants po, at ang gaganda po ng mga feedback po, no? Especially ginawa po natin yan para po matrain po yung mga teachers po natin, pero maganda po, pati yung iba pong mga ministries ay nakikinabang din po. Kaya Pastor Nolan, congratulations sa lahat po ng mga tumulong po dyan, Children Ministry, congratulations sa matagumpay po na Teachers Conference. Grabe no, yung mga dumadaan dito, hindi po yan sunog, maaaring wala pong sunog, pero ngayong March po kasi ay tinatawag po na, ay alam niyo po, no? Kaya kung makita niyo po, hindi yan, possibly walang sunog. Di ko alam kung may sunog, pero here and there, may mga umiikot po ng mga bumbero dahil Fire Prevention Month nga po ngayon. Okay, let's study now the Word of God. Ready na po ba kayo? Okay, sana wag po kayong ma-distract. Kasama po yan sa props natin ngayong umaga po na ito. Ang title po ng ating pong pag-uusapan, Fire Prevention. Kaya pinapadaan ko sila, Fire Prevention. 1 Corinthians chapter 3. Kala nyo nagbibiro ako, seryoso po yan. 1 Corinthians chapter 3 verses 9 to 15. Babasahin ko po. 1 Corinthians chapter 3 verses 9 to 15. For we are laborers together with God, ye are God's husbandry, ye are God's building. According to the grace of God which is given unto me as a wise master builder, I have laid the foundation, and another buildeth thereon. But let every man take heed how he buildeth thereupon. Verse 11, for other foundation can no man lay than that is laid, which is Jesus Christ. Now if any man build upon this foundation, gold, silver, precious stones, wood, hay, stubble, every man's work shall be made manifest, for the day shall declare it, because it shall be revealed by fire. And the fire shall try every man's work of what sort it is. If any man's work abide which he hath built thereupon, he shall receive a reward. If any man's work shall be burnt, he shall suffer loss, but he himself shall be saved, yet so as by fire. In 2 Corinthians chapter 5 verse 10, ang sabi po ng salita ng Diyos, for we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body according to that he hath done, whether it be good or bad. Tayo po ay manalangin. Dear Father in heaven, gabayan niyo po kami, Panginoon, sa oras po na ito. Kami po ay mag-aaral ng iyong salita. Nawa, Panginoon, mensahe niyo po ang mapakinggan po ng tao. Hindi po ang sarili kong pong mga words, kundi kayo po ang magbigay ng mga words sa akin pong mga bibig, sa akin pong bibig, Panginoon. At nawa, Panginoon, ang pag-aaral po na ito ay maging beneficial po sa amin pong patuloy na pagtakbo bilang pong mga mananampalataya. Nawa, Panginoon, ang aming pong paglilingkod sa iyo ay maging katanggap-tanggap ngayong umaga po na ito. Ganun din, Panginoon, aming pong pinapanalangin
ang aming pong mahal na bishop, pagalingin niyo po siya sa kanyang karamdaman, Panginoon, at equip niyo po siya, Panginoon, palakasin niyo po siya, equip niyo po siya, Panginoon, i-enable niyo po siya, Panginoon, to preach today, lalo na po, Panginoon, sa anniversary doon po sa Nueva Vizcaya. Nawa, Panginoon, ay maging pagpapala po siya sa mga tao, sa church po na yon. At Panginoon, nawa po ay bigyan niyo po ng magandang kapahingan din tonight ang aming pong mahal na bishop. Ganun po, ingatan niyo po sila, Panginoon, even sa kanilang pong pagbalik po dito po sa Maynila. Thank you for everything, Lord. We praise you, we honor you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. 2 Corinthians chapter 5 verse 10, ang sabi, "For we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body according to that he hath done, whether it be good or bad." Isa po itong katotohanan at maganda pong pinag-aaral natin po ito sapagkat nakikita na po natin sa panahon po natin ngayon, kung nakaten po kayo nung Wednesday, nagtakal po tayo patungkol po sa mangyayari po, no, sa hinaharap, sa future. At nasabi nga po natin na kukunin po ang church ng Panginoon, kukunin po ng Panginoon someday sa rapture at may mga mangyayari pong events dun po sa langit habang dumadako po ang lupa sa 7-year tribulation. Ayan po, malinaw po, 7-year tribulation. At ang sabi po ng salita ng Diyos, ang mga mananampalataya ay dadaan o haharap sa atin pong Panginoon sa judgment seat of Christ. Now, if you can go back to our text sa 1 Corinthians chapter 3 verses 9 to 15, ang sabi po ni Apostle Paul, "We are laborers together with God, ye are God's husbandry, ye are God's building." Ang tinatakal po dito, ang kinakausap po dito ay yung church, mga mananampalataya. Kaya nga po sa amin pong mga bisita na nandito po ngayon, mamaya po i-share namin sa inyo ang mensahe ng kaligtasan sapagkat hindi ka masasabing mananampalataya kung hindi ka muna nakasumpong ng kaligtasan ng Panginoon. Importante na makita po muna natin sa ating po mga sarili na hindi sa ating gawa, hindi sa ating kakayahan, hindi sa relihiyon, hindi sa kung anumang tulong ng tao tayo po'y makakapunta sa langit. Ang tanging daan lamang po sa langit ay sa pamamagitan po ng Panginoong Hesus. Yan po ang sinasabi sa John chapter 14 verse 6. Ang sabi po ng Panginoong Jesus, "I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me." Nasaan po ba yung Father? Our Father which art in heaven. Yan po yung panalangin ng Panginoong Jesus. So kung gusto po natin makapunta sa langit, ang tanging daan lamang po si Jesus Christ. Kaya po kine-question po natin yung mga turo na kapag magbait ka, pupunta ka ng langit. Mali po. Dahil ang linaw nilang sinasabi ng Bible, ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Romans chapter 3 verse 23. Ang sabi ng Romans chapter 6 verse 23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Saan po yung kamatayan po na yan? Sa impyerno po yan. Kaya sa amin po mga bisita, dito po sa aming church, hindi po tayo nagtuturo ng relihiyon. Ang tinuturo po natin ay salita po ng Diyos. We preach nothing but the word and we please no one but the Lord. Kaya dito po sa Living Water Baptist Church, ang amin pong maging commitment po sa inyo, ang amin pong ibibigay sa inyo ay pure word of God. Hindi turo ng tao, kundi turo po ng Diyos. Kaya hindi namin tuturo na kapag kayo po ay umanib, sumali po dito po sa aming samahan, maliligtas po kayo. Mali po yan. Yan po ang turo ng halos lahat po ng relihiyon. Sumama po kayo sa relihiyon, sumama po kayo sa samahan nila, maliligtas kayo, may langit po doon. Mali po. Ang kaligtasan po ay sa pananampalataya sa ating pong Panginoong Hesus. Yun lamang po. Kaya sa amin po mga bisita, ang usapin po na ating po pinag-uusapan ay para po sa mga mananampalataya. Mamaya po, ang aming pong panalangin, nawa po tanggapin niyo po ang Panginoong Hesus upang kayo po ay makasama din po dito po sa ating pong pinag-uusapan na someday, haharap po sa Panginoon sa judgment seat of Christ. At yung judgment seat of Christ ay hindi po yan para po sa, mamaya po i-discuss natin kung ano po yan. Mas specific po natin pag-uusapan. So ang haharap po dyan yung church, ibig sabihin, yung mga mananampalataya, yung tumanggap po sa ating pong Panginoong Hesus. At tingnan niyo po yung nakalagay dito. Ang sabi po ni Apostle Paul, siya po ay master builder. As a wise master builder, I have laid the foundation. Kasi po church planter po si Apostle Paul eh. So, ang church po, pag itinanim po yan, pag pinlan po yan, dapat ang pundasyon po niyan ay walang iba kundi si Jesus Christ. Tingnan niyo po, 1 Corinthians chapter 3 verse 11. Ano pong sabi? Everybody, basahin po natin. Ready? Begin.
ang ating pong Panginoong Sus ang chief cornerstone. Siya po ang matibay na pundasyon. Siya po ang pundasyon ng church. Hindi ka pwedeng maglagay po doon ng kung ano-anong mga materials nang hanggat wala po ang Panginoong Sus bilang pundasyon. Of course, I'm speaking metaphorically, no? Hindi po literal na building. Kasi ang church po hindi building, kundi samahan po ng mga mananampalataya. Called out assembly, ecclesia. Yun po yung sinasabi po sa Biblia. Kaya po, ang Panginoong Hesus ang dapat po na foundation po ng church because He is the head of the church. Yan po ang sinabi po sa Colossians. Yan po ang sinabi po sa Ephesians that Jesus Christ is the head of the church. He purchased the church with His own blood. And someday He is the groom, the bridegroom of the church. Ikakasal tayo sa Kanya. Yan po yung sinasabi po ng Revelation. Kaya naman po, dito po sa Living Water Baptist Church, hindi po ito church ni BFDB. Hindi po ito church ni PNG. Ito po ay church ni Jesus Christ. Dahil ang pundasyon po ng church ito ay hindi po kami, hindi po ang kahit sinong tao, kundi ang pundasyon po ng simbahan po na ito ay walang iba kundi ang ating pong Panginoong Hesus. Kaya tingnan niyo po, ang Panginoong Hesus ang pundasyon, matibay na pundasyon ng simbahan, ng church. Kaya naman, ang sabi doon, kung maglalagay tayo ng mga foundation, ng mga, di ba? So, tuloy po natin yung verse. Tuloy po natin para mas malinaw. Everybody, ready, begin. Now, if any man build upon this foundation, wait lang po, sino po yung foundation? Si Jesus Christ. And then, we put something into it. Ano po yon? Whether gold, silver, precious stones, wood, hay, stubble. Mamaya ipapakita natin kung ano po yung mga yan. Next, every man's work shall be made manifest. For the day shall declare it. Kailan po yung day po na yan? Definitely during the judgment seat of Christ. In the future, when all Christians will appear in the Bema judgment, in the judgment seat of Christ. Ano po ang mangyayari? Sabi doon, because it shall be revealed by fire. Yan pala ang mga gold, silver, precious stones. Ang ibig sabihin pala niyan, yan yung mga ginagawa natin para sa Panginoon. Lahat ng mga effort, lahat ng ating paglilingkod, someday ihaharap natin yan sa Panginoon at yan po ay itatry by fire. Ang tanong, lahat kaya ng gagawin natin sa Panginoon ay matitira. Baka matupok. Kasi ano po yung sabi ng verse? Tuloy po. Everybody, ready, begin. Because it shall be revealed by fire, and the fire shall try every man's work of what sort it is. Next verse. If any man's work abide, which he hath built thereupon, he shall receive a reward. Kapag may natira dun sa ating pong mga pinaglingkod sa Panginoon, magkakaroon po tayo ng reward. Pero kung masunog po, ang sabi doon, he shall suffer loss. Yan po yung mangyayari in the future. Ang judgment seat of Christ po, o tinatawag po na Bema judgment. Yung Bema po kasi, yan po ay isang Greek word na ang ibig sabihin, raised platform, okay? Parang sabi natin, raised platform siya, kung saan doon nakaupo yung judge at i-judge niya yung efforts ng athlete. At ang buhay po ng mananampalataya ay inanintulad sa isang athlete. 1 Corinthians chapter 9 verse 24. 1 Corinthians chapter 9 verse 24. Nandiyan pa po ba kayo? Sabi po, know ye not that they which run in a race run all, but one receiveth the prize. So run that ye may obtain. So tulad po ang buhay ng isang Kristiyano sa isang malaking takbuhan. Athlete po tayo, runners po tayo. Hebrews chapter 12 verse 1. Hebrews chapter 12 verse 1. Wherefore, seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which does so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us. Sa 2 Timothy chapter 4 verse 7, ito naman yung sinabi po ni Apostle Paul. 2 Timothy chapter 4 verse 7. Oh, everybody, ready? Begin. I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith. Hindi po nag-aaral ng college, kaya I finished my course. I finished my course, ibig sabihin, nakatakbo siya, natapos niya yung kanyang takbuhin. So, ang buhay ng isang mananampalataya ay iniyantulad sa race. We are all runners in this life, and we have to finish this race. At alam niyo po, ang ending po ng race po na ito, Bema judgment. Kung
kung saan tayo po ay paparangalan ng Panginoon sa lahat ng ating pong ginawa, sa lahat po ng ating pong mga effort. Lahat ng ginawa natin sa kanyang katawan, lahat ng ginawa natin para sa kanyang ministeryo. Ang Bema Judgment po, bibigay ko po sa inyo ang characteristics po ng Bema Judgment o ng Judgment Seat of Christ. Number 1, ready na po ba kayo? This is for the saints only. Para ito sa mga Kristiyano, sa mga kasama sa rapture. Ito po ay para sa mga saints, mga mananampalataya, mga kasama sa rapture. So makita po natin dito na tayo po ay kukunin ng Panginoon. 1 Corinthians chapter 15. Verse 51. Basahin po natin. 1 Corinthians chapter 15 verse 51. Behold, I show you a mystery. We shall not all sleep. Ibig sabihin ng sleep dyan, hindi tayo lahat mamamatay. But we shall all be changed. So merong mga hindi mamamatay. In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. Ito yung pagbabago ng katawan during rapture na magkakaroon tayo ng incorruptible body. For this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality. So when this corruptible shall have put on incorruption, and this mortal shall have put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, Death is swallowed up in victory. O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? The sting of death is sin, and the strength of sin is the law. But thanks be to God which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. So yan po ang mangyayari in the future. Nanakawin po ang church. Tayo po ay dadalihin po ng Panginoon sa langit. Ang church po, through rapture. At magkakaroon po tayo incorruptible body. Kaya yung sunod na verse po dyan, yun po yung context po nun. Yung sikat po na verse na ang sabi, Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Ang sabi po ng salita ng Diyos, hindi po in vain. Yung mga gagawin natin para po sa Panginoon. Take note para po sa Panginoon. Hindi po yan magiging vain sa harapan po ng Panginoon. Now, we're not just talking about dito po sa lupa, but more so doon po sa langit sapagkat ang context po niyan rapture. So, ang sabi ng salita ng Diyos, let us be steadfast, unmovable, always abounding, fruitful in the work of the Lord. Dahil hindi po yan vain sa harapan niya. Because someday you will appear in the judgment seat of Christ and all of your efforts, all of your labor na ginawa mo para sa Panginoon, re-rewardan po ng Panginoon. So malinaw po that this is for the saints only. Para sa mga kasama sa rapture. Para sa mga Kristiyano. At pangalawa po, this is not about salvation. This is not about salvation. Pag usapin po ng salvation, ang usapin po yan, kasalanan at kaligtasan. Pero ang Bema Judgment ay hindi tungkol po sa salvation. Kaya makikita nyo po, ang sabi po sa verse 15 ng ating pong main text, If any man's work shall be burnt, he shall suffer loss, but he himself shall be saved. Yet so as by fire. Ibig sabihin, kung matupok man ang lahat ng ginawa niya para sa Panginoon, dahil di naman niya talaga ginawa yun para sa Panginoon, pero hindi ibig sabihin nyo na ibubulid siya sa impyerno. Sapagkat siya po ay ligtas. So ang Bema Judgment is not about salvation. Hindi ito patungkol sa kaligtasan at kasalanan. Ito po ay patungkol po sa kahihinatnan ng ating pong mga gawa. Ano po ang magiging future aspect ng ating pong labor sa ating pong Panginoon? Yan po ang issue po dito. Yung kahihinatnan po ng ating pong mga gawa. It is also about our stewardship, katiwala po. So kung paano po tayo pinagkatiwala ng Panginoon ng mga gifts, paano po natin ginamit, kung paano tayo pinagpala ng Panginoon, paano po natin ginamit, so yan po ang issue po ng Bema Judgment. It is about our stewardship. So ano po yung una? It is for the saints only. Para po sa mga kasama sa rapture. Para po sa mga Kristiyano. It is not about our salvation. Bema Judgment is not about that. Okay, hindi yan patungkol sa kasalanan natin, hindi yan patungkol sa ating pong kaligtasan, kundi patungkol po yan sa kahihinatnan ng ating pong mga ginagawa. It is about our stewardship,
paano ka naging katiwala, mabuting katiwala ng Panginoon, and it can be satisfying. Ang Bema Judgment ay magbibigay ng kagalakan sa mga ilang Kristiyano o sa mga Kristiyano. Pero hindi lahat. Hindi lahat ng Kristiyano magagalak sa araw po na yan. Kaya nga makikita nyo po, no, sa main text po natin, sa verse 13, sabi po doon, itatry by far lahat po ng ating pong labor, pero sa verse 14, makakaroon po ng reward yung may matitira. Lahat ng gumawa sa Panginoon ng tama, he shall receive a reward. Pero sa verse 15, may matutupok. May magsasuffer ng loss. So, the Bema Judgment can be satisfying to some and can be sad for some. Pwede magbigay ng kagalakan, pwede rin magbigay ng kalungkutan sa iba. Yan po ang Bema Judgment. Kaya po, ito po yung ating pong preaching ngayon, sapagkat nakikita natin yung signs of the times, anytime pwede tayong kunin ng Panginoon. Anytime pwedeng dumating ang ating pong Panginoon. Kamusta po yung paglilingkod natin sa Panginoon? Kaya nga fire prevention ito. Ngayon pa lang, pag-isipan na natin, baka someday matupok yung lahat ng ating pong ginagawa. Wala tayong ma-earn na rewards kasi lahat ng ginawa natin, palpak, mali. So mahalaga na ngayon pa lang, isipin na natin para ma-prevent natin yung pagtupok ng ating pong mga effort. Kaya fire prevention. Anyway, March is Fire Prevention Month. So, isipin na rin natin yung spiritual aspect po nun. Ready na po kayo? First point. Ang kailangan po natin para wag matupok ng apoy ang lahat ng ginagawa natin para sa Panginoon, number 1, sincere service. Sinserong paglilingkod sa Panginoon. Yan po ang kailangan po nating gawin. If we want to prevent losing our crowns in heaven, if we want to prevent losing our rewards in heaven, we have to do sincere service for God. Amen? Ephesians chapter 6 verses 6 and 7, paboritong verse ko po ito, Ephesians chapter 6 verse 6, not with eye service, as men pleasers. Ano yung ayaw ng Panginoon? Men pleasers? Alam mo, ayaw ng Panginoon, hindi lang men pleasers, displeasers din. Ayaw din ng Panginoon yan. Huwag daw tayo maglingkod lang sa mata lang ng tao. Huwag tayong maglingkod para ma-please lang din ang tao. Kaya nga sa introduction po natin, sabi ko po sa inyo, ang pundasyon ng church po na ito ay si Jesus Christ. Kaya walang use kung ipiplease nyo si Bishop o si PNG o kung sino mang tao po dito. Sapagkat hindi naman kami ang pundasyon ng church po na ito. Hindi naman po kami ang head ng church po na ito. Hindi naman namin ito church. Pero kami po ay pinagkatiwalaan lamang ng Panginoon para pamunuan yung church. Siya pa rin po ang head. Siya pa rin po ang nagli-lead sa atin. Kaya ang dapat na i-please natin, no one but the Lord. Sabi dito, not with eye service as men pleasers, but as the servants of Christ. Take note of the words. Ang bibigat po ng mga words eh. Not with eye service. Huwag kang maging men pleaser. Pero maging servant ka. Ibig sabihin, pag servant, nagsiserve. Pag servant, may submission po yan. Pag servant, nagpapasako po yan. Kanino po? Servants of Christ. And you do it from your heart. And that's sincere service. Kapag tayo naglilingkod sa Panginoon, we do it from our hearts. May pag-ibig, may puso, may concern sa iba, may pag-ibig sa Diyos. Doing the will of God from the heart, with goodwill doing service as to the Lord and not to men. Sabi po sa Colossians chapter 3 verses 23 and 24, and whatsoever you do, do it heartily. Yan na naman po yung usapin ng puso. Do it heartily as to the Lord and not unto men. Knowing that of the Lord ye shall receive the reward of the inheritance, for ye serve the Lord Christ. Ang sabi po ng Ecclesiastes chapter 12 verse 14. Ecclesiastes chapter 12 verse 14. For God shall bring every work into judgment, with every secret thing, whether it be good or whether it be evil. May judgment po sa lahat po ng ginagawa natin. At yan nga po yung ating pong topic, no, yung Bema Judgment.
may paghuhusga po, may paghatol po sa lahat po ng ating pong ginagawa. At ang sabi sa Ecclesiastes chapter 12 verse 14, every secret thing, kahit yung hindi nakikita ng tao, na ginawa mo para sa Panginoon, may reward po yan. Kaya mga kapatid, huwag tayo maging katulad ng mga Pariseyo na kaya sila nagpapakita ng pagiging relihiyoso ay para lang ma-please nila yung tao o mapapurihan sila ng tao. Mas mainam na reward ay hindi yung ibibigay sa'yo ng tao. Ang mas mainam na reward ay yung ibibigay sa'yo ng Diyos. Kaya kahit may nakatingin sa atin, kahit walang nakatingin sa atin, sana same lang din po yung puso natin sa paglilingkod para po sa Panginoon. Yan po ang sinserong paglilingkod sa Panginoon. If you want your service to be counted in the sight of God, if you want to be rewarded someday, make sure that your service is sincere in the sight of God. Lagi pong paalala sa atin ni Bishop, lalo na, di ba, pag umaalis po si Bishop, ang lagi po niyang paalala po sa atin, natatandaan niyo po ano pong verse ang lagi po niyang ginagamit. Ayan, alam ni Pastor Donald. Philippians chapter 2, verse 12. Sabi na natin, ito ang laging paalala sa atin ni Bishop, lalo na pag napupunta siya sa malayo. O everybody, basahin po natin. Ready? Begin. My beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. Kaya yan yung lagi binibigay sa atin ni Bishop eh. In fact, nakokomment ni Bishop ang church dahil kahit wala po siya, ay pagpapatuloy po ang church sa mga ginagawa nila para sa Panginoon. Kaya nga nagagawa ni Bishop yung kanyang calling bilang isang evangelist sapagkat tayo po ay tumutulong po sa kanya na kahit nandito siya o wala siya, same po yung pag-ibig natin sa gawain ng Panginoon. Nagpapakita po na dito po sa Living Water Baptist Church, hindi tao yung sinasamba natin, kundi Diyos ang sinasamba po natin. And praise God, meron tayong leader na talagang nagpupuri sa Panginoon at talagang ina-ascribe ang lahat ng glory sa Panginoon. Di ba? May leader na gumagabay po sa atin patungkol po dito. Pero ang laging paalala po natin pong mahal na Bishop, di ba? In His presence, or whether in His presence or in His absence, work out your own salvation with fear and trembling. Kasi pwedeng magawa natin ng mga bagay nang may nakatingin ng mga tao sa atin, pero sa harap ng Panginoon, hindi ka tanggap-tanggap. Alam niyo po kung bakit marami pong na-offend ng mga mananampalataya? Sometimes kasi yung kanilang gawa, sa mata lang kasi ng tao. Sa approval lang ng tao. Sa validation lang ng tao. Kaya kahit walang maka-appreciate sa'yo, pero may ginawa ka para sa Panginoon, ang sabi ng Bible, your labor is not in vain in the Lord. Yan ang panghawakan ng bawat isa po sa atin. Sapagkat kapag tayo po ay nagkakaroon na ng feelings na na-offend tayo kasi hindi man lang napansin yung ginawa ko, hindi man lang na-appreciate yung ginawa ko, tingin mo ginagawa mo yan para sa Diyos? Kung tama ang puso mo na ginawa mo yan para sa Panginoon, hindi ba magagalak para sa iyo ang Panginoon? Ang magandang reward, yung reward na matatanggap natin sa langit. Oh, sa kada wangwang na marinig po natin, pinapaalala po sa inyo, fire prevention. Maglingkod na tayo ng sincero, mga kapatid. Para counted sa Panginoon, para may reward tayo, para nagagalak sa atin ang Panginoon. Pwedeng ma-please nyo kami, pwedeng ma-please nyo ang mga leaders natin, pwedeng ma-please nyo kahit sino. But if you displease God, walang effect po yan, walang kwenta po yan lahat ng ginagawa po natin. Sabi ito, wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not in my presence only, but now much more. Kasi ang test talaga niyan, kapag wala na yung leader, kapag walang nakatingin. Ang totoong test, kapag walang nakatingin sa'yo, same pa rin ba ang paglilingkod mo? Kapag walang nakatingin sa'yo, nagbabasa ka pa rin ba ng Bible? Kapag wala na nakatingin sa'yo, nagpe-pray ka pa rin ba? Kapag wala na nakatingin sa'yo, sweet pa rin ba ang fellowship mo sa Panginoon? Baka mamaya, pag wala na nakatingin sa'yo, yung mga musika mo, yung mga pinapanood mo, yung mga ginagawa mo, ay wala nang, alam mo yun, nakaka-displease na po sa harap ng Panginoon. Kaya sabi doon, much more in my absence. Napakadali pag merong nakatingin. Napakadali pag merong nandun yung nagsusupervise sa'yo, di ba? Pero pag wala na siya, gagawin mo pa kaya yung task mo.
Sa mga workers po natin. Dapat kahit nakatingin si PDB o hindi nakatingin si PDB, ginagawa nyo yung task nyo. Tama? Blessing naman po yung ating po mga workers. Hindi yan maglilinis ng church para magpa-impress sa inyo. Maglilinis na ng church kasi alam nila, yan yung task nila at alam nila na hindi nila ginagawa yan para hindi magalit si PDB o si PNG o si BFDB. Ginagawa nila yan kasi para sa Panginoon yan at ito ay sanctuaryo ng Panginoon. Kaya encouragement po sa mga workers, kada map nyo ng mga floor, kada ayos nyo ng mga upuan, isip nyo, ginagawa nyo yan para sa Panginoon. At alam nyo po ba, kapag ginawa nyo ang mga bagay para sa Panginoon, natutuwa din yung mga taong nasa paligid nyo. Bakit ganun, Pastor Norman? Ginagawa ko naman yung para sa Panginoon. Pero yung mga tao sa paligid ko, parang inaaway ako o parang galit pa sa akin. Basta totoo ang puso mo. Kung ang mga tao sa paligid mo ay hindi, di ba, hindi tinitingnan na maayos, naiinis sa'yo, nagagalit sa'yo, or whatever, tandaan mo, ang pinaglilingkuran mo ang Diyos. Just please God and let God do the rest. Naniniwala po ako na if you start pleasing God, even the people around you, aayusin ng Panginoon yung mga puso niyan patungkol sa'yo. Just keep doing kung ano yung will ng Panginoon. Do your task, do your ministry, do your service from your heart. Mula sa puso. Yan po ang gawin po natin. Okay, ano po yung number 1? Para wag matupok ng apo yung ating paglilingkod, para hindi sayang. Sana po sincero. Galing po sa puso. Sana pag kumakanta po tayo doon, ay talagang galing po sa puso po natin yung pag-awit. Hindi para lang makapag-impress tayo ng tao. Ay nakakatuwa po. Siyempre, nakita natin yung kanta ni Ate Gladys. Happy birthday po, Ate Gladys. Ramdam na ramdam mo yung pasasalamat niya sa Panginoon. Sana kada po, di ba, pag-awit natin kahit congregational singing, ialay natin sa Panginoon. Pag nagturo tayo ng mga bata at pag na-comment tayo, wag umakit sa ulo natin. Isipin natin para sa Panginoon yun. I just did the bare minimum. Tatandaan nyo lagi, no? Lahat ng efforts natin ay hindi mo yan mako-compare sa lahat ng ginawa sa'yo ng Panginoon. Para sa'yo ng Panginoon. You cannot outgive God, you cannot outdo kung ano yung ginawa ng Panginoon para sa buhay mo. Kaya isipin po natin, yung paglilingkod natin sa Panginoon, yun ay tama lamang. Yan po ang expected sa atin. Yan po yung bare minimum sa atin. Kaya kapag ginagawa po natin, gawin po talaga natin para po sa Panginoon. Amen? Pangalawa po, sanctified self. Sanctified self. Kung ayaw niyong matupok yung lahat ng ginagawa natin para sa Panginoon, kailangan sincero yung ating pong paglilingkod. Pangalawa, dapat po sanctified po yung ating pong sarili. May kabanalan. Romans chapter 12 verse 1. Binabasa po natin every time na tayo po yung mag-worship. Ang sabi doon, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. And take note, pag sinabi pong holy, acceptable unto God, pinapakita po doon na pag tayo po ay maglilingkod sa Panginoon, dapat po meron pong kabanalan. Yung reasonable po na sinasabi po dyan, ang ibig sabihin po, expected service. That is your expected service. The Lord expects us to come here and serve the Lord with a sanctified life, with a clean life, with a holy life. Lumalakad po sa kabanalan. Kaya sabi nun, di ba, holy, acceptable unto God. Yan ang reasonable service nyo. Ang ibig sabihin reasonable dyan, logical service. That is your expected service. That is your true worship. Ang totoong paglilingkod, ang totoong pagpupuri sa Panginoon, ang totoong pagsamba sa Panginoon, dapat yan pong nakikita, no? Holy, acceptable unto God. Verse 2, and be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Dapat po, pag tayo po naglilingkod sa Panginoon, hindi po tayo dapat nabubuhay sa kasalanan. Dapat ang mga mananampalataya, kung gusto lang ma-rewardan sila someday ng Panginoon, hindi nabubuhay sa kasalanan. Importante po yan, na ang kasalanan po pwedeng maghinder po sa atin from getting our rewards.
Pwedeng matupok ng apoy ang lahat ng effort po natin kung ang buhay mo ay hindi tama sa Panginoon. Kung ang buhay natin ay hindi tama sa harap ng Panginoon. Kaya mga kapatid, kasama po dito, na kapag tayo sasamba sa Panginoon, make sure yung puso po natin tama. Kaya po nagsusuri po tayo. Sino po dito ang pupunta po sa church na nagpe-pray muna na Panginoon, patawarin niyo po ako sa aking po mga kasalanan. Dapat ganyan po yung ating pong mga puso. Sinesearch natin yung ating pong mga puso. Baka mamaya po meron tayong mga unconfessed sins. Baka mamaya may mga kasalanan po tayo sa ating pong buhay. Sana pag pumupunta po tayo dito, ay humihiman lang tayo ng tawad sa ating pong Panginoon. Para tayo po ay maging katanggap-tanggap sa Kanya pong harapan. O, isama na rin po natin dito. Nandiyan pa po ba kayo? Isama na rin po natin dito yung mga nagtatabi po nagkikimkim po ng galit sa puso. Hindi masama pong magalit. Normal po na magalit po ang isang tao. Lalo na kung kagalit-galit po ang sitwasyon. Pero kung paano ka magagalit, yan ang pwedeng magdala ng kasalanan. Ang sabi po sa Bible, let not the sun go down upon your wrath. Ang sabi po ng Bible, be ye angry and sin not. Kaya nga po pag nagkakasakit, ay kapag nagagalit, nagkakasakit po yan. Kaya sabi ng Bible, be ye angry and sin not. O di ba po, nagkakasakit pa po. Nagkakasakit po yung espiritu. Kasi nagkakasala eh. Kapag nagalit po tayo, tapos hindi po natin na-control yung ating pong galit. Kaya wag po kayong magalit ng matagal, mga kapatid. Ang sabi po dyan, wag pong, ang tawag doon, babaan ng araw ang inyong pong galit, ang inyong puot. Kaya yung iba nagagalit, pagbaba na lang po ng araw, pero medyo matagal-tagal. 24 hours po yun. Sabi doon, be ye angry and sin not, neither give place to the devil. Sabi po ng Bible, kung ikaw ay may kagalit na kapatid, bago ka mag-offer ng iyong offering, ay mag-ayos muna kayo ng kapatid mo. Hindi tama na naglilingkod tayo sa Panginoon, pero may kim-kim ka na galit sa puso mo. Hindi tama na naglilingkod tayo sa Panginoon, pero may bitterness tayong dala-dala. Tandaan nyo po, hindi lang kasalanan, kundi yung mga, di ba, yung galit na unchecked is sin. Kasalanan pa rin po yan. Hindi po magiging maayos po yung ating pong paglilingkod sa Panginoon kung yung puso po natin hindi rin po maayos. Kaya mga kapatid, kung gusto nyong counted yung ating pong paglilingkod sa Panginoon, i-check po natin yung ating pong mga puso. Baka mamaya may mga kasalanan pa po tayong kailangan i-confess sa Panginoon. Baka may mga kasalanan tayong kailangan ating iwaksin sa harapan ng Panginoon. Baka mamaya punong-puno po yan ng puot at galit. Hindi magiging acceptable sa Panginoon po yan. Hindi lang po bitterness. Kanina nasabi ko po, di ba? Ang Kristiyano talaga dapat hindi na-offend po yan eh. Pwede po may mga offending situation. Pero it's how you handle it as well. Ang sabi po ng Galatians chapter 2 verse 20. Galatians chapter 2 verse 20. I am crucified with Christ. Nevertheless, I live, yet not I, but Christ liveth in me. Hindi na po tayo ang nabubuhay sa ating sarili, kundi ang Panginoong Hesus na po. And the life which I now live, and the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God who loved me and gave Himself for me. Si Jesus Christ na po ang nabubuhay sa inyong buhay, sa inyong puso. Hindi na dapat tayo ang nabubuhay sa ating pong mga sarili. Nakakita po kayo, nagpunta na po ba kayo sa sementeryo at tinry niyo pong laitin yung mga patay doon sa sementeryo? Kunyari, ito nakakatawa yung pangalan niya, oh. Ito parang ang liit ng lapida. Ito, parang tapak-tapakan na. Try nyo ganunin yung mga bangkay o yung sementeryo. Try nyo po mag-ganon po. Di ba wala naman pong na-offend? Di ba walang nagreklamong bangkay? Tama po ba? Meron po bang gumawa sa inyo, tapos biglang bumangon at sinampal ka na, bakit mo nilalait yung pangalan ko? Try mo pumunta sa sementeryo, laitin mo yung mga lapida doon. Walang mag-reply sa'yo. Bakit? Patay na sila eh. So dapat tayo din po bilang mananampalataya, kahit anong sitwasyon natin, huwag kang ma-offend. Bakit? Kasi dapat patay ka na sa sarili mo. Si Jesus Christ na yung nabubuhay sa'yo. Si Jesus Christ ba ma-offend? Di ba hindi naman? Ang sabi po ng Psalm 119 verse 165, great peace
May kapayapaan ang lahat na nagmamahal po sa salita ng Diyos, and nothing shall offend them. Take note kaya may basis po ito. Sabi doon, nothing shall offend them. Now, hindi ko in-invalidate yung mga feelings ng bawat isa sa atin. May mga times talaga na pwedeng may mga bullying. Pero again, dahil Kristiyano tayo, let's all give our cares to the Lord. Casting all your care upon Him, for He careth for you. Sa Panginoon pa rin. Bakit po ito sinasabi? Dahil may mga mananampalataya po na kapag nakaranas po ng persecution, pag nakaranas po ng hindi magandang comment sa mga tao, tumitigil na po sa paglilingkod. Mali po. Dapat habang nandyan po yung pagsubok, lalo po tayong maglingkod sa ating pong Panginoon. Lalo po tayong magpatuloy sapagkat yan po ang kalooban po ng ating pong Panginoon. If we want to gain rewards in heaven someday, dapat tumakbo tayo ng tumakbo, patuloy lang po. Kung sa ating po mga ministeryo, minsan naiisip natin parang mag-isa na lang po tayo, dahil ginagawa mo yan sa Panginoon, gawin mo lang. Hayaan mong Panginoon ang tumulong po sa atin. Hayaan mong Panginoon na magbigay ng solusyon sa ating pong mga problema. Basta ang importante, tuloy ka lang. O sabi mo sa kakatabi mo, tuloy ka lang. Kasi baka mamaya hindi siya papatuloy makinig ng preaching ngayon, ha? Baka tulog na yan. Sabi mo, tuloy ka lang, huwag ka matulog. Tuloy ha, hindi tulog ka lang ha, tuloy ka lang. Tuloy lang mga kapatid. Ang sabi nga ni Bishop, di ba, na talagang magkaka-conflict ang mga samahan sapagkat magkakaiba po tayo ng personality. Magkakaiba po tayo ng past. Magkakaiba po tayo ng orientation. Magkakaiba po tayo ng mga preferences. So talagang magkakaroon ng conflict. Pero hindi dapat maapektuhan ang katawan ni Kristo. Kailangan magpatuloy po tayo sa calling sa atin ng Panginoon kung saan po tayo tinawag ng Panginoon. Make sure, if you want your rewards in heaven, make sure that you do your service to God with a sanctified self. Suko dapat, hindi lang nga sanctified, surrendered nga rin po dapat na self eh. Yung sukong sarili po sa harapan ng Panginoon. Okay po, nandiyan pa po ba kayo? So ang kasalanan, ang galit, ang bitterness, ang offended feelings, hindi po yan nakakatulong sa atin. Pwede po yan ang maging rason kung bakit matutupok ng apoy ang lahat ng effort po natin. Pangatlo and last. Nandiyan pa po ba kayo? Sincere service, sanctified self, and last po, dapat po yung ating pong effort, labor, ginagawa para sa Panginoon, worship for the Lord, ay sweet-smelling sacrifice. Excellent offering. Philippians chapter 4, verses 14 to 19. Philippians chapter 4. Notwithstanding, ye have well done that ye did communicate with my affliction. Apostle Paul is talking here, patungkol po sa mga ginawa po ng mga Philippians. Now ye Philippians know also that in the beginning of the gospel, when I departed from Macedonia, no church communicated with me as concerning giving and receiving, but ye only. For even in Thessalonica, ye sent once and again unto my necessity, not because I desire a gift, but I desire fruit that may abound to your account. Saan po yung account po na yan? Definitely, the Apostle Paul here is talking about their accounts in heaven. Gusto ng Apostle Paul na ma-rewardan po yung mga Philippians. But I have all and abound. I am full, having received of Epaphroditus the things which were sent from you. Ano po ang description niya ng offering nila? They did it to help Apostle Paul, but more importantly, they did it for God. Ginawa nila ito para sa Panginoon. Kaya ang sabi ni Apostle Paul, yung kanilang sakripisyo, yung kanilang regalo, he desired to be a fruit to their account. It's an odor of a sweet smell, a sacrifice, acceptable, well-pleasing to God. Kaya ang context ng verse 19, but my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Diyan po nang galing po yun. Because of their sacrifice to the man of God. Alam niyo po, habang pinag-aaralan ko to, kasi nung dinilid ako ng Panginoon sa preaching po na ito, wala po ito sa isip ko. Pero kaninang umaga po, nung nagsasalamin po ako at minimeditate ko po yung message, bigla ko naalala yung grand piano po natin. Maniwala po kayo sa akin, hindi po ako nag-preach ng ganito para po sa
para i-campaign yung grand piano natin. Pero naisip ko, kaya palang may purpose kung bakit ito inilid sa akin ng Panginoon. Kasi kaya tayo magkakaroon ng grand piano kasi gusto natin ang worship natin sa Panginoon the best. We want our worship to be excellent in the sight of God. Kaya kung may magtatanong, wala naman po nagtatanong, no? Bakit ba't bibili pa tayo ng grand piano? Meron naman tayong piano. Meron pa tayong piano doon, ang dami-dami natin piano. Gusto natin yung mataas na worship. Kaya maramdaman niyo po yung puso ng ating pong mahal na bishop na gusto niya the best para po sa Panginoon. Natatandaan ko noon itong kurtina. Pwede ang maging katanungan natin, pwede naman tayong bumili ng murang kurtina. Pero bakit pang hotel na kurtina yung nilagay po natin dyan? Kasi gusto natin maganda yung sanktuaryo ng Panginoon. Because God deserves the best. Amen? Kaya po, kung may gusto pa pong mag-pledge sa grand piano po natin, may kulang pa po. Hindi pa po natin nare-reach yung ating pong target. Malaki pa po yung ating pong target at kailangan na po bayaran bukas. Kaya nga po, sabi ko po, hindi po ito yung reason kung bakit po naisip ko po yung preaching. Pero nilid ako ng Panginoon kaninang umaga, nung habang pinag-aaralan ko yung sweet-smelling sacrifice. Tama pala. Kaya tayo maraming bigayan dito po sa church kasi we want the best for God. We want to improve our facilities for God. We want to improve our instruments for God. We want to improve our services for God. Kasi ang gusto natin, sweet-smelling sacrifice para po sa Panginoon. So make sure kapag tayo po ay nag-e-effort, kapag tayo po ay nagle-labor, kapag tayo po ay gumagawa para sa Panginoon, kapag tayo po ay kumakanta para sa Panginoon, kapag tayo po ay tumatanggap at tumutugtog rather para sa Panginoon, kapag tayo po ay nagbibigay para po sa Panginoon, make sure it's an excellent sacrifice. Kasi ang Panginoon nagre-reject din po ng offering. Remember po si Cain at saka si Abel? Hebrews chapter 11. Hebrews chapter 11. Malapit na po tayo matapos. Hebrews chapter 11 verse 4. By faith, Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain, by which he obtained witness that he was righteous, God testifying of his gifts, and by it he being dead yet speaketh. Pwede pong i-reject ng Panginoon yung mga mediocre po nating sacrifice. Yung mga average po nating paghahain. Because God deserves nothing but our best. Huwag nating ibigay sa Lord yung mga tira-tira po natin. Sometimes po, ang bigay natin sa Panginoon, tira-tirang time, tira-tirang pera, tira-tirang talent, tira-tirang mga labor. Samantalang pag inisip mo, ang binigay sa iyo ng Panginoon, buhay niya mismo. Upang ikaw ay tumira sa langit. Tapos ang ibibigay mo, yung tira-tira mo. Huwag mong ibigay yung tira-tira para sa Panginoon. Ibigay mo yung the best para sa Panginoon. Bakit tayo nagtuturo na kapag pupunta sa church, dapat maganda yung kasuotan? Because we want to wear the best for God. We want to give the highest form of worship, deserving of a King of Kings and Lord of Lords. Kaya mga kapatid, huwag tayong magtatrabaho, huwag tayong kikilos nang hindi mo binibigay 100% mo para sa Panginoon. God doesn't deserve your 50%. He doesn't deserve even your 99%. He deserves your 100%. Your excellent service, your excellent sacrifice, a sweet-smelling sacrifice to the Lord. Kaya maintindihan niyo po, alam ko po ang church po, di ba? Ang church naman po, lagi naman po may bigayan po yan eh. Bakit po may bigayan po lagi sa church? Kasi yun ang daan para po tayo pagpalain. Pag tumigil po ang bigayan sa church, parang pinatitigil na rin natin ang pagpapala sa church. Ang maganda lang po sa church natin, walang sapilitan. Ang tinuturo po ng ating pong mahal na bishop, pleasure giving, not pressure giving. Na kung tayo po magbibigay, dapat bukal po sa ating pong puso. Cheerful hearts for the Lord. Kaya nga po, di ba, salamat po sa lahat po ng nag-support para po sa ating grand piano. Pero ang gusto ko pong sabihin, nilalagay po natin yan para po maging the best ang ating pong paglilingkod sa ating pong Panginoon. Ang katotohanan po, bukas po, babayaran po natin yan, pero malaki pa po ang kulang. Nasaan ang mga mananampalataya na may puso para sa gawain? Nasaan ang mga mananampalataya na may puso para sa pagbibigay? Nawa ibigay po natin yung best para po sa ating pong Panginoon.
napakasarap pong isipin na someday in heaven, haharap ka sa Panginoon, i-offer mo yung lahat ng mga effort mo, lahat ng labor mo, Panginoon, ito yung ginawa ko para sa'yo. Napakasarap isipin ang sasabihin sa'yo ng Panginoon, well done, thou good and faithful servant. Napakasarap na ang ibibigay sa'yo ng Panginoon, ito ang iyong corona, anak. Ito ang iyong reward, anak. Huwag nawa ang mangyari sa atin na kapag in-offer natin yung ating pong mga gawa sa ating pong Panginoon, masusunog ng apoy. A consuming fire coming from God. At sasabihin ng Panginoon, walang natira sa lahat ng ginawa mo sapagkat hindi sincero ang iyong paglilingkod. Hindi tama ang iyong paglilingkod. Hindi excellent ang iyong ibinigay para sa akin. Nawang magkaroon tayo ng realization, mga kapatid, habang tayo po ay buhay pa po, ibigay na natin sa Panginoon yung the best. Yung sincere service. Yung sanctified service natin, yung sanctified self po natin pag tayo po naglilingkod. Yung excellent po nating sakripisyo para sa Panginoon. Remember, ang Panginoon ang unang nagsakripisyo para po sa atin. He gave the Lord Jesus for our salvation. Kaya naman po deserve ng Panginoon yung the best din po coming from us. Tayo po tayong lahat. Let's all stand. I cannot add more to this preaching. It's very clear. This is a call for us to give God the highest form of worship that we can give. Huwag mong hayaan na yung mga effort mo para sa Panginoon ay matupok ng apoy pagdating ng judgment seat of Christ sapagkat hindi mo naman talaga ginawa para sa Panginoon. Huwag tayong mag-serve sa tao. Let us serve the Lord Jesus Christ. He is the head of this church. Magkaroon tayo ng katatagan sa ating pong mga damdamin, sa ating pong pananampalataya, sapagkat Panginoon po yung ating pong pinaglilingkuran. Kung may kasalanan, iwaksi sa harapan ng Panginoon. Hindi pa huli ang lahat. You can still correct your ways in the sight of God. Pwede pa rin po natin itama ang ating pong mga sarili. Kaya po, kung kayo po ay kinausap ng Panginoon ngayong umaga po na ito, bukas po ang altar. Humingi tayo ng tawad sa Panginoon. Kung may mga times naglingkod tayo na hindi tama yung puso natin, naglingkod tayo dahil may nakatingin lang po sa atin, kung may mga times na hindi naging excellent yung ating pong ibinigay para po sa Panginoon, na baka tira-tira lang yung in-offer mo sa Panginoon, think about the rewards. Think about what God really deserves. Not your 50%, but your 100%. Your excellence. Praise God, we are saved. Pero sana sa harap niya, rewards ang makuha mo, hindi loss. Dear Father in heaven, we thank you, Lord, for this message. I did my best, O God. Kayo po ang maglagay po ng impact, Panginoon, sa puso po ng lahat po ng nakapakinig. Nawa, Panginoon, aming paglilingkod palagi ay maging katanggap-tanggap sa inyong harapan. Nawa po, Panginoon, may nakatingin, walang nakatingin, patuloy po kami maglilingkod. Patuloy po kami magpupuri po sa inyo. Nawa, Panginoon, lahat po ng aming pong sakripisyo, time, treasures, talent, lahat po ng yan, Panginoon. Basta ibinigay namin sa iyo, Panginoon, nawa po excellent po, sweet smelling, mabangong samyo sa inyong harapan, Panginoon. At Panginoon, kung meron man kaming mga kasalanan, humingi po kami ng tawad. Kung
Kung may galit man sa aming pong puso, alisin niyo po ito, Panginoon. Magkaroon po kami ng puso mapagpatawad, O God. Sapagkat hindi niyo tatanggapin ang aming paglilingkod. Kung meron po kami kinikimkim na galit, kung meron po kami tinatagong kasalanan sa aming pong mga buhay. Panginoon, tulungan niyo po kami. Tulungan niyo po kami. It's all by your mercies, Lord. Lakad po ng aming paglilingkod ayon lamang sa awat habag niyo po sa amin at sa biyaya niyo po sa aming pong buhay. Kaya po kami nakatayo pa rin po dito at may pagkakataon sapagkat kinahabagan niyo po kami at may biyaya pa rin po para po sa amin. Panginoon, tulungan niyo po kami na mas lalong umigting, mas lalong mag-improve ang aming pong paglilingkod, aming pong pagsamba, ang aming pong pagbibigay, sapagkat ginagawa namin po ito mula po sa aming puso ng may kagalakan para po sa aming Panginoon. Lord, we praise you, we honor you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen po. Sige po, maaari po kayo bumalik sa inyo pong mga upuan, sa ilang pong mga pagbabalita po. So after this po, meron po tayong Sunday School. Tama po ba? Opo, Sunday School. Tapos mamaya po ay may fellowship po ang mga youth. So tulad nga po ng nabanggit ko po no, sa preaching, ay bukas pa rin po yung ating pong campaign para po sa ating pong grand piano. Siguro hindi naman po masama kung sasabihin ko na po kung magkano pa po yung kailangan natin ma-reach. As of the moment, we still need to reach 50,000 po para po ating pong makuha at mabayaran na po yung grand piano. Maganda po no, sa Wednesday, meron na po tayong grand piano. Amen? Gusto po ba natin supportahan po ang project po na ito? Opo, matagal na po natin pangarap po ito na magkaroon po tayo ng grand piano. And finally, na-meet po namin yung nagbenta po nito. Talagang ano po siya, nakakatuwa, no? Nakakatuwa po. Very discounted po, tapos maganda pa naman po. Mapapakita po ba natin yung picture? Nasend po ba? Kaya niyo papakita yung pictures? Hindi. Pasend lang sa multimedia para mamaya po ay mapakita po namin sa inyo yung picture. Pero hopefully, by God's grace, sa Wednesday, makuha na po natin yung grand piano. Pero hindi po natin makukuha yan kung hindi natin ma-reach yung 50,000 pesos na natitira po. So please, if you have the heart to support this ministry, wala naman po tayong sapilitan, please approach Pastor Donald. So again, medyo malaki pa po yung kaya natin ma-reach. Naaalala ko po, sabi ni Bishop, never naman tayong nabigo no, sa ating pong mga kampanya para po sa Panginoon kasi ginagawa naman ito para po sa Panginoon and God will always provide. Amen? So lahat naman tayo pinagpapala ng Panginoon at ayun po, siguro this is one way para lalo tayo pagpalain po ng Panginoon. So yun lamang po, hindi na po para mahirap na usapan po, if you have the heart to support this project, just approach me or Pastor Donald and hopefully bukas po ay ma-fulfill na po natin yung payments po. Kasi po, ayan po, okay. Sige po, pakita po natin yung mga picture. Ayan po ang magiging grand piano po ng Living Water Baptist Church. Di ba po, napakaganda po. Yan pa lang po, pag nakita nyo nakatayo na po dito yan, makikita nyo talaga na parang gusto ko lalong magpuri sa ating Panginoon. Amen? Kasi ginagawa nito para sa Panginoon. Okay po? So, matagal na natin itong pangarap po ng ating pong mahal na bishop, na talagang itaas po lalo yung antas ng ating pong worship para po sa Panginoon. So again, ayan po, hindi po mangyayari yan kung hindi po susuportahan po ng mga cheerful givers. Okay? So please, if you still have the heart to add, to support, diba, please approach Pastor Donald po today. Thank you very much po. Gabayan po tayo ng Panginoon. Siguro tayo po tayo lahat. Let's all stand. Tawagin po natin yung gagamit po ng grand piano, si Pastor Jabez, para matouch lalo yung puso ng mga taong magbigay, no? Okay, let's pray. Lord, we would like to thank you again for another wonderful service with a wonderful message from our Pastor Norman. Salamat, Panginoon, for reminding us na kami po ay maglingkod sa inyo ng totoo sa aming mga puso, tamang aming mga puso at buhay, Panginoon. And we're praying, Lord, that we will always focus on giving you our excellent sacrifices, excellent service, because you deserve it. Pagpalaan yung aming mga ministries pa for today and even for the rest of the week. We may face different battles, but we know that we have one Lord and we have your word para ito ay mapagtagumpayan po namin. Muli po maraming salamat. Maging yung aming pong desire to have a grand piano on Wednesday. I-fulfill niyo po, Panginoon, by your grace yung aming pong needs. We give you all the glory, honor, and praise. In Jesus' name we pray. Amen.
Amen. To God be all the glory. Gabayan po tayo ng Panginoon. Sunday school after po. Attend po tayo